Inilabas at hinasa ang potensyal ng mga kabataang may disability sa sining sa Barangay Rosario nitong Sabado. Drawing, craft making at iba pa ang mga natutunan ng mahigit 40 kabataan sa isinagawang libreng art workshop na inorganisa ng Samahang Makakalikasan Incorporated, akap o abot kamay ng mga may kapansanan ang pag-unlad sa Pasigueño PWD Pasig ng Rosario at suporta ng Barangay Council at ilan pang organisasyon. Inilarawan ng akap ang workshop bilang isang magandang pagkakataon para sa mga kabarangay na children with disability. Dumating si former Councilor Junjun Concepcion na personal na nagturo sa mga bata. Ito ay tulong para sa mga kabataan na kahit papano ma-turn yung kanilang ginagawa instead of lagi lang humahawak ng mga gadget, ng cellphone. So parang isang way to na maturuan sila ng art and then magamit nila sa pang-araw-araw nila. Expected participants sa halaga namin is 50 pero ang dumating kanina is 47. Edad from 5 to 15 years old. Technically, ang mga disabilities kasi nakasama dito since mga bata ito, yan ay mga learning, intellectual, na yung mind setting is hindi pa naaangkop dun sa edad nila. Like yung 15, pwedeng ang thinking pa niyan, 11. Ang art workshop na to ay magaganap sa 4 na Sabado. Ito yung unang project ng CWD or Children with Disability AKAP Rosario. At I'm sure madadagdagan pa to. Marami naman pong nag-sponsor sa amin sa mga iba pang activities ng aming mga children with disability. Kakausapin ko po ang ating sponsor para po maipakalat po siya sa iba pang mga barangay ng AKAP din. Gusto ko po magpasalamat unang-una syempre sa aking mahal na Kapitan Ellie de la Cruz at ang sumuporta pong kagawad ngayon na si Kagawad Angie Ramos Roldan. Nagpapasalamat din po ako sa AKAP Federation. Nagpapasalamat po ako syempre din kay Ma'am Franz. Ate Iska, maraming salamat sa iyo sa pagtulong sa amin. Isang tawag ko lang o isang text ko lang, isang chat ko lang. Hindi ako nagdalawang salita, umuo ka agad. At syempre in cooperation din to with Sining Makakalikasan at saka sa Taugama. Thank you po sa inyo sa pagsuporta po sa amin. Ayon kay Franz Habok, magkakaroon pa sila ng mga workshops sa ibang barangay sa Pasig. Layuning mahasa ang mga bata sa arts at mailayo sa paggamit ng gadgets. Ang Sining ng Pag-asa po ay nagsimula ito last year na nag-umpisa po mismo sa Napico Elementary School. Nagkaroon po ng 100 na participants at naulit po muli ito ngayon taon na to. So ngayon naman, umiikot po kami sa iba't ibang barangay. So ito po, meron po tayo ngayong Rosario. Ang objective po ng Sining ng Pag-asa ay mailayo muna for the meantime ang mga bata sa gadgets. At least 2 hours, malaking bagay na yon. At ma-enhance ang kanilang pagiging artistic. At the same time, magkaroon ng malawak na pag-aaral pagdating sa pag-drawing at paglilikha ng mga bagay na nagmumula sa mga craft. Yung mga tuturo po nating mga lesson po sa kanila, usually po mga craft, meron po tayong bookmark, making. Yung last po, we have kasi dahil Mother's Day, nagkaroon po kami ng on-the-spot, naka-emboss na materials para for the card. Ngayon kasi magpa-Father's Day, dun ko po sila ipe-prepare. Plus, we have also the on-the-spot paggawa po ng mismong anime. Meron po kaming naka-prepare na magtuturo po na galing mismo sa isang animation company na magbibigay po ng mga ideas po and techniques how to create po ng anime. Mga naging sponsor at partner po sa Sining ng Pag-asa, syempre po ang Taugama Sigma Pasig Council, ang Maple Bear Canadian School. Kasama din po dito ang St. Gerard po na tumutulong po sa atin para po sa mga materials na pangangailangan po ng mga bata. Open din po kami sa lahat po ng gustong tumulong para po mapalawak pa po natin at mabigyan po ng pagkakataon yung mga batang wala pa pong kaalaman pagdating po sa sining. So by next year din po, we were going to open the chatro po. Hopefully, mai-launch din po namin. So yun po, abangan na lang po ninyo. Susunod na po ang Barangay Bangbang wherein our partner will be the Taugama Sigma Pasig Council and Taugama Villa Alfonso Chapter. Sila po yung magiging partner natin on the day at kasama po ang ating puting Kapitan Rodel Samaniego po. Iikot pa rin po kami sa ibang barangay tulad po ng Santolan, San Miguel, and other barangay po na may request sa atin. Kaisa sa programa ang mga barangay officials. Ayon kay Kagawad Angie, ipinagpapasalamat niya na nabigyan halaga ang mga PWD ng kanilang lugar. Sinabi naman ng mga magulang ang positibong epekto ng workshop sa kanilang anak at malaking tulong ito sa kanila
na minsan ay hamon ang maturuan ang mga bata. Naganap po ngayon dito sa aming barangay ang Sining ng Pag-asa Launching Day na kung saan ang nagbenepisyo po nito ay ang aming mga miyembro ng CWD, ay yung pong aming mga special child namin. Napakahalaga, kaya po ito nung ibaba po sa amin at inirequest po ni Roda yung sa AKAP, unang-una makakatulong sa aming mga children with disability, may mapagtutuunan po sila ng kanilang art workshop, parang gano'n. Magkakaroon sila ng kaalaman, makikita po natin yung kanila pong mga gagawin. Napakaganda po nitong ibinabang Sining ng Pag-asa dahil dito nabibigyan po natin ng importansya ang atin pong mga PWD, ang mga CWD, Children with Disability. Kami po ay swerte sa Barangay Rosario at kami po ay nababaan dito sa amin sa Barangay Rosario. Unang-una kay Franz, yung pong nagpapatakbo nitong Sining ng Pag-asa, at siyempre, yung pong aming presidente, yung presidente po ng AKAP, si Sir Elden, tapos si Roda. Siya yung nagbaba dito sa amin sa Barangay Rosario. At muli po, sa ngalan ng aming Kapitan Eli, ang amin pong pasasalamat at binigyan po nila ng importansya ang amin pong mga PWD, ang aming mga CWD sa Barangay Rosario. Sa nag-organize po nito, salamat, huwag kayong magsasawa dahil kami sa Barangay Rosario, talaga po kaming nakasuporta at sa ngalan po ng aming Kapitan. Pag ito po yung inilalapit sa aming Kapitan Eli, kami po, ang ating Kapitan Eli ay talagang sumusuporta sa lahat po ng programa ng ating mga PWD, ng CWD at ng AKAP po. Isinali ko yung anak ko sa activity para magkaroon siya ng socialization. Tapos, may iba yung kanyang mga ginagawa. Hindi lang nagsa-cellphone lang. Kaya ka siya sinalas para matuto rin siya sa mga iba't ibang klase ng sining tulad ng draw. Yung anak ko, 14 years old, lalaki. Mahilig siyang sumayaw pero hindi siya mahilig sa pag-aaral. Kaya yun ang dahilan kung bakit ko siya isanala sa sining. Natutuwa ako dahil nagkaroon sila ng project na arts and craft para matulungan yung mga batang PWD na matuto mag-drawing, yung ma-enhance yung kanilang kaalaman sa sining. Sana ipagpatuloy pa nila, huwag silang magsawa na magturo sa mga batang PWD. Para magkaroon din siya ng socialization sa gantong pamamaraan nila and makita din yung talent ko ano ba talaga yung meron siya pagdating sa mga ganto. Napakagandang project yung mga ganto, lalo na sa may mga PWD na mga bata kasi una, magkakaroon sila ng socialize, 'di ba? Parang hindi lang sa bahay at sa ibang bata rin magkaroon din sila ng communication. And mapakita din nila yung talent na meron sila. Maraming salamat sa gantong pamamaraan nila na nagbibigay sila ng libreng pagturo sa mga bata. Kasi sa totoo lang, yung mga mamis na katulad namin na may mga anak na PWD, hirap din pong magturo sa kanila. And ayun, maraming salamat din sa kanila na merong ganito. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.